Yes. Ayan. Ayan, isang magandang umaga po sa inyo. Of course, I would like to welcome SMS Company, Global Technology Incorporation. Siyempre, sa pangunguna po ni Sir Francisco, maraming salamat po sa ating Mayor Vico Soto, the rest of the City Council, Vice Mayor Dodot, and Congressman Roman Romulo. Napakalaking tulong po, lalong-lalo na po dito sa ating Golden Shower. Napakagandang multi-purpose building na ito. And I hope na alagaan natin, tangkilikin natin, mahalin natin. Of course, syempre ho ang aming pasasalamat sa ating President and CEO ng SMSGT, Sir Anthony Christian E. Angeles. Maraming salamat po. And of course, ang lahat po ng ating bisita, we would like to welcome you sa aming barangay Pinagbuhatan. And we hope magpatuloy pa rin po ang partnership ng SMS Global Technology dito po sa aming barangay Pinagbuhatan. Muli, maraming salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you, Councilor Saibel. Oh, and we'd like to welcome, of course, our Vice Mayor, Dot. Welcome. Dot, I'm so sorry. I have singaw. I told you. Okay, now for the next opening remarks, of course, Marites. I'm so sorry. Sorry. Marites po. Pero maraming Marites dito, di ba? Magandang umaga po sa lahat ng Marites dito sa Golden Shower. Marites po, and syempre sa Icon, good morning po. Good morning po. Ayan, ulitin ko lang po, Martires po. Again, sa SMS, maraming salamat po sa inyo. Palakpakan naman po natin sila. At syempre, lahat ng taga Golden Showerville, magandang umaga po sa inyo. Bukod syempre sa inyong bagong multipurpose hall, ay hindi na magiging mahina ang mga signal ng inyong mga cellphones. Mas madali na po magmarites. Congratulations po sa ating lahat, and magandang umaga. Paalala ko lang po, Martires po at hindi po Marites. Mabuhay po kayong lahat. Thank you, Councilor Martires. Okay, and also, last but not least, the Gandara, Miss Angeli De Leon. Thank you, Aina. Maraming salamat. Of course, sa ating guest sa SMS, maraming pong salamat kay Mayor Vico, kay Vice Mayor Dodot, hindi Dot, at Congressman Roman Romulo. At congratulations sa Golden Showers. Congratulations po sa inyo. Naaalala ko nung August last year, dito po ako nag-celebrate ng birthday na hindi pa ho ganito ang itsura. Pero in the span of 7 months, kita nyo naman, pero alam natin na hindi ito biglaan. Alam natin na pinagplanuhan to at talaga namang konting intay, konting pasensya, pero alam natin magdudulot siya ng napakaganda. Kaya sana, ang hiling lang ho namin, lalong-lalo na sa mga homeowners at lahat ng naninirahan dito, alagaan po natin itong napakagandang building na to. Ito po ay sumisimbolo na kung paano kayo alagaan ng gobyerno natin. Sana ganun din po ang pagbalik niya ng pag-alaga para naman sa ating lahat po ay makipagtulungan tayo. At again, maraming magbebenepisyo kasi finally, magkakaroon na ng signal sa inyo. Kaya congratulations sa inyo at mabuhay po tayong mga Pasigueño. God bless us all po. Thank you. Thank you, Councilor Angelo De Leon. And next, the one who's speaking is none other, our President and CEO, Mr. Anthony Christian Angeles. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga taga Golden Shower, maraming salamat at pinagbigyan nyo kami ng pagkakataong makapagsilbi sa inyo. No? Gusto ko sana magpasalamat kay Mayor Vico, kay Vice Mayor Dodot, kay Kong Roman at ang ating mga councilors. No?
Nung inumpisahan po namin ito, way back in September of 2023, nag-present po kami sa inyo para masabi kung ano ang ating pwedeng gawin. Ngayon po, after 1.5 taon, no, na itayo na natin ang isang magandang multipurpose hall. Okay? Meron isa hong nagtanong sa akin, ano daw ho ang ibig sabihin ng SMS? Sa totoo lang, walang ibig sabihin, pero ngayon siguro sinabi na lang natin na signal, maraming signal. Ano po? Sa panahon ho ngayon, talagang kailangan ng signal. Lahat ho kayo may cellphone, no? Pagka wala ho kayong cellphone, ibig sabihin, wala rin kayong signal. Ano ho? No? Kaya maraming salamat. At itong pagkakataon nito ay bilang Tubong Pasig, kami pong kumpanya ay taga-Pasig po kami. Kaya ang aming pong interest ay makatulong sa Pasig. Kaya maraming salamat sa pagkakataon na napagsilbihan po namin kayo. Sana magustuhan nyo itong multipurpose hall at tuloy-tuloy po nating aayusin yan. No? Siguro mga 2 buwan pa, pwede na pong gamitin at pwede na pong mapagsilbihan ang barangay at saka homeowners. Kaya maraming salamat po at nagpapasalamat po kaming masayahin pala ang mga taga Golden Shower. Thank you. So, ang next speaker ay si Kong Roman Romulo. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, no, Sir Christian, Mayor Vico, Vice Dodot, maganda po yung proyekto na ito. Una-una dahil sa totoo, minsan talagang mahina ang signal dito. Pero, ito naman po yung paalala ko sa lahat na nandito. Alam po natin ang teknolohiya maganda. Pero alam rin po natin ang teknolohiya, may kaakibat rin po yan na negative. Kaya sana po, no, sa mga naninirahan dito, again po, no, pag lumakas na yan, ano ang pwedeng lumakas rin? Fake news. Yan ang totoo po. Kaya dapat po mapanuri po tayo sa mga nababalitaan natin, sa mga naririnig natin. Kasi ang totoo po, sayang po yung progreso na nararating nating lahat kung tayo ay sama-sama. Kung tayo po ay maluwag yung pagsasama, nagkakaintindihan, wala namang perfecto. Pero ang totoo po niyan, minsan, grabe naman po talaga, pag gusto mong manira, nandun talaga po sa sobrang extreme. Pero, nabanggit ko lang po yun, dahil alam ko naman na kahit papano meron dito mga kabataan na binibigyan nyo ng gabay. Kasi sa mga kaharap naman namin dito, sigurado ko, mapanuri kayo. Sigurado ko po kayo, alam naman po ninyo kung anong ginagawa ng gobyerno natin. Alam nyo po yung efforts na ginagawa. Pero syempre po, meron tayo mga kailangang gabayan. Yung mga anak, pamangkin, yung mga bata pa po, na talagang pag binuksan nila kahit ano, baka naman maniwala agad. Kaya importante po ay mapanuri tayo, magabayan natin na mabuti. Sa totoo po, no, kunin ko na rin yung pagkakataon po na ito. Sa totoo, last week dito kami nag-oplan kaayusan sa kabilang side. Di ba? Opo, sa dulo. Sa totoo po, pinapatingnan na po natin yan, yung kabilang side na yon. Kasi gusto natin gumawa ng bagong esplanade sa lugar na yan. Gusto natin makabit yung C6 doon sa bagong tulay na ginagawa nila Mayor Vico, Vice Dodot. Ang totoo po, no? Again po, kasi hindi alam lahat yung history niyan . Alam po ninyo yung bridge na yan, yung tulay na yan, talagang ngayon na po complete yan kasi nung inumpisahan po yan, ang landing niyan sa may Areso. Nung tinitingnan ng City Hall yan, ang problema po noon, wala pong landingan. Yung may-ari ng lupa sa kabilang side, pribado. Government project po ito. Paano ka maglaland sa pribado? So, sa totoo po, kaya nabanggit ko yan kasi dapat rin ma-appreciate natin yung hirap na ginawa ng City Hall dyan kasi in-identify pa lahat ng may-ari po doon. I think 5 owners pa ata yan 5 more pa. Mga 7. Isa-isa pong kinausap yun. Pero natapos na ni Attorney Jerome, kasama dyan si Mayor Vico, Vice Dodot. Ngayon tapos na yun, kaya magagawa na yun. Kaya sabi ko nga, nung nabalita ako magagawa na yun, magandang may esplanade tayo doon para makabit natin yung C6 sa Areso. Lumawag naman itong Sandoval Avenue.
Pero marami pa akong gustong banggitin, pero hahayaan ko naman na may magbalita ng iba. Kasi hindi para sa akin ang ibalita yung mga magagandang mangyayari pa po dito. May tamang tao na dapat siya naman dahil sila po ang naghirap dyan para mangyari yan. Pero again, last ko lang sasabihin po, may panahon naman na madidiscuss natin. Chairman po ako ng education. Alam po ninyo yung pinaglalaban ko ngayon at sana po maging mapanuri rin kayo. Panahon na po, nagibain natin, i-amendahan na po natin yung K-12 na yan. Talagang pahirap po yan. Again po, may ilalabas na bago sila eh. Nasasabihin po nila sa inyo, 4 core areas na lang ang tuturo namin. Pero pag tinignan nyo po yung areas na yon, pinasok rin po lahat doon. So pareho rin, ang dami pa rin na competencies masyado. Sabi ko nga, mapandin lang kung ganyan ang gagawin. Ang kailangan po, tanggalan na po talaga ng subjects yan. From 31, dapat 8 subjects lang ang turo. Yung nasa kolehiyo lang. At yung lagi kong china-champion, dapat may honors exam pagtapos ng grade 10. Para yung pumasa nun, pwede nang dumiretso ng first year college. Hindi na dadaan ng grades 11 and 12. Pangalawa, tanggalin na po yung test, tanggalin na yung tech voc sa DepEd. Kasi sa industry dapat yan. Para talagang, tama po kayo. Buti pa nga kayo, mas alam niyo kaysa yung nagpapatupad dun eh. Pero again po, ipaglalaban po natin. Sa amin po, pasado na eh. Napasa ko na po yan on third and final reading sa House. Pero naghihintay pa tayo nung sa Senado. Pero kung hindi man, paglalaban natin para, again po, matulungan na natin yung pamilyang Pilipino, pamilyang Pasigueño. Again po, Sir Christian, Mayor Vico, Vice Dodot, congratulations po dito sa project na to. Mabuhay po ang pinagbuhatan, mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat po, Kong Roman. And now, next, matangkad po siya. His name starts with the letter D. Vice Mayor, it rhymes with Budots. Vice Mayor Dodot! Good morning. Hindi ko alam kung matutuwa ako. Maraming salamat sa introduction. Magandang umaga po sa ating lahat. Unahin ko muna siyempre batiin ang ating Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, Sir Christian Angeles po. Thank you for being here and thank you for the wonderful project na PPP para sa ating mga kababayan dito sa Barangay Pinagbuhatan. Siyempre, ang ating ding barangay officials sa pamumuno ni Cap Robin Salandanan at ang kanyang masisipag na kagawad. Ang ating City Administrator nandito din, Attorney Jeron Manzanero. And of course, our members of the City Council. Good morning sa ating lahat. Isa talagang mapagpalang araw. Ang SMS, anong pangalan? SMS, super malakas ang signal. Ayan. Yun pala yung SMS, no? So, alam po natin na kami, tuwing pupunta kami dito, talaga namang pahirapan po ang ating signal, no? Napakahirap po mag-search ng internet, lalo-lalo na sa ating mga kabataan na minsan napipilitan po mag-study from home, 'di ba? Meron po tayo minsan mga ganyang kaso. No, ngayon, mararamdaman po ninyo na napakalaking ginhawa. Katulad nga na sinabi ni Kong Roman kanina, no, itong teknolohiya po, ito'y talagang napakalaking bagay para matuto tayo, mas malalong maturuan ang ating mga anak. Pero higit dyan, meron din yan pong kaagapay na responsibilidad. Diba? Alam tayo natin yan. Katulad po ng lahat ng mga ibang mga sabihin na nating proyekto ng ating lokal na pamahalaan, ang aming habilin lamang ay unang-una, alagaan natin itong napakagandang multipurpose hall po natin. No? Ito po ay, again, joint project po ito, public-private partnership po ito ng ating lokal na pamahalaan together with the private sector ng SMSGT. Sa ating Golden Showerville, ang inyong napakagandang building, sana pagbalik po namin dito, ganyan parang yung itsura, parang brand new, di ba? Kasi po, alam nyo, pag ikot po namin, halos araw-araw, pag meron pong kaming tinatawag ng open kaayusan dito, no? Kung saan kami bumaba, linilinis po namin yung mga lugar.
Natutuwa yung ating mga residente pag may dumating na Oplan. Problema, pag alis ng Oplan, bukas, balik na naman sa dati. Di ba? Yun ang problema ho natin. So, pero dito ako'y naniniwala, no? Dito sa atin sa lungsod ng Pasig, nagbabago na po ang mindset ng ating mamamayan na kailangan tayong lahat maging parte ng solusyon, hindi problema. Okay? So mag-ambag-ambag po tayo sa ikauunlad ng ating lungsod. Hindi ko na po pahahabaan dahil alam nyo, malapit na ang kampanya. Magkita-kita po tayo sa kampanya muli. At alam namin, tuloy-tuloy ang tiwala na pinagbuhatan sa giting ng Pasig. Magandang umaga po. Thank you so much, Vice Mayor Dodot. Okay. And last but not least, napakainit po dito dahil nandito siya ngayon. Kaya may ice cream, may pa-ice cream kami kasi pangpalamig. Oh my gosh, none other than Mayor Vico! Alright, akala ko may gagawin ka din sa pangalan ko. Magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Parang medyo mahina po. Good morning! Yung mga nakatayo po dito, good morning po! Yung mga nasa upper box, good morning! Sa Pasig City Band, good morning! Maraming salamat. May pa-ice cream pa ang SMS. Para sa mga hindi pa pumataas ang sugar. Congressman Roman, Vice Mayor Dodot, mga konsyal po natin. At syempre sa ating partner para sa proyektong ito, dalawa po ang partner ng LGU dito. Syempre ang SMSGT, Sir Christian, maraming salamat po. At syempre ang inyong HOA, ang partner rin po natin dito. Maraming salamat po sa HOA dito sa Golden Shower. At gaya po ng sabi nila kanina, sigurado naman po kami na aalagaan po natin ang ating bagong pasilidad. Pero para sa kaalaman po ng lahat, balikan ko lang po ng konti yung history. Kung paano po ba tayo nakarating dito at kung para saan ba talaga ang proyektong ito. Opo, multi-purpose siya. Opo, mapapakinabangan po siya ng HOA, pati siguro ng mga ibang kapitbahay dito. Pero hindi lang po ito multi-purpose building. Diba? Alam niyo naman po yan. At nung nakaraang taon ay bumisita po ako mismo dito para ikwento sa inyo at ipaliwanag sa inyo. Diba, Kap Robin? Naalala po ni Kap Robin yan sa aking mga kagawad po natin, si City Admin, kasama rin po natin nun. Ay maglalagay po, sabi natin nun, maglalagay tayo, at ito na po siya ngayon, ng cell site dito po sa ating multi-purpose. Pero ang tanong, bakit? Ba't tayo maglalagay ng cell site at bakit dito sa inyong HOA? Bakit dito sa Nagpayong? Bakit hindi sa ibang lugar? Bago po mag-pandemic, nasimulan po namin ng LGU ninyo at ng SMSGT ang isang usapan o negosasyon para sa isang public-private partnership, yung tinatawag po nating PPP. At yung PPP na ito ay yung hangad po natin dito, nais natin ay tugunan ang matagal ng problema sa napakahinang signal sa pinagbuhatan, lalo na sa Nagpayong. Yung mga matatagal na dito, alam nyo po yan na matagal na rin pong mahina ang signal dito. Tama po ba? Smart, Globe, o kahit anong iba pang telco o network, medyo mahina po talaga. Katunayan, tuwing papunta po ako dito, pag meron akong ka-text o pag meron po akong tatawagan o may kausap ako sa cellphone, lagi po pag malapit na po, pag pasandobal na ako, sasabihin ko, teka, hihina na po ang signal ha. Mamaya na, tatawagan kita ulit. Lagi pong ganun ang karanasan po natin. At nakita po natin, may problema, mahina yung signal, ano po yung gagawin natin? Meron pong nag-propose sa atin, unsolicited proposal po na PPP, sila po yung SMSGT. Meron silang proposal para, para magkaroon tayo ng maraming repeater sa buong pinagbuhatan at sa iba pang lugar sa Pasig kung saan napakahina ng signal. I-repeat natin yung signal ng mga cell tower para makapunta dahil alam naman po natin medyo masikip po sa ibang lugar sa Pasig City. Diba? Talagang built up na eh. Puro bahay na, konti na lang yung talagang pwede pagtayuan ng cell site. Kaya dun sa proposal nila, i-repeat na lang. Magtatayo tayo ng mga poste o ng mga poles
Para imbis na malaking cell site ang itatayo, na malaking tower, ang itatayo na lang, mga poste na lang, maliliit na poste na lang, i-repeat yung signal. Pwedeng gamitin yun ng Globe, ng Smart, ng Dito, para malakas ang signal sa buong Nagpayong, sa buong Pinagbuhatan, at sa buong lungsod ng Pasig. Ngayon, magpipirmahan na kami. At nagpirmahan na nga po kami ng kontrata para sa PPP. Tuloy na tuloy na. Nagkaroon pa rin ng isa pang problema. Sa sobrang hina ng signal po dito sa Pinagbuhatan, sa Nagpayong, kahit magtayo tayo ng maraming poste na i-repeat, wala tayong i-repeat. Kaya kailangan po ng magandang cell site, kailangan ng malakas na signal sa bandang gitna ng Nagpayong. Kailangan makahanap tayo ng lugar na maganda yung lokasyon na dun po manggagaling yung signal po natin. At sa tulong po ng inyong HOA, nahanap po natin ang bakanteng lote na ito. Bakit ko po ito kinakwento ngayon? Kasi gusto ko pong malaman ng bawat isa sa atin na ang tinutulungan po dito ngayon, ang matutulungan at makikinabang po sa proyektong ito ngayon, ay opo, yung mga taga rito mismo, pero hindi lang po para sa inyo ito. Ang buong lungsod ng Pasig makikinabang sa proyekto na ito. Kaya gusto ko rin kunin ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang bawat residente ng inyong HOA. Dahil hindi po ito naging posible kung hindi rin po kayo pumayag na gamitin po ang lote na ito. Opo, makikinabang po kayo, magagamit niyo po yung multipurpose, pero higit pa ron, ang dami niyo pong pasigenyo na matutulungan. At kaya thank you po. Maraming salamat po sa inyo. At para po sa mga nag-aalala, kasi dati, lalo na nung siguro 10 years ago, 20 years ago, meron kasing bali-balita nun, yung mga kumalat sa Facebook, ganyan na yung cell site, delikado daw. Di ba, narinig na po natin, kaya nga po ako pumunta dito nung nakaraang taon. Kaya ako mismo yung pumunta para magpaliwanag. Pinag-aralan ko, nag-research ako, nagtanong ako sa doktor, nagtanong ako sa kaibigan kong scientist, nagtanong ako sa kaibigan kong nagtatrabaho sa telco, nagtanong ako sa kaibigan ko sa iba't ibang larangan. At nag-research din ako, nagbasa ako, nag-google ako, naghanap ako ng mga sources na maayos. At nakita naman po natin na una, iba yung klase ng radiation. Opo, may radiation pa rin po. Pero hindi siya yung radiation na gaya sa X-ray. Iba po yun. Pangalawa, at gaya ng pinaliwanag ni Sir Christian din, nung nandito po siya, nung bakante pa yung lote na ito, ay para siyang microphone. Alala ko po yung, hindi ko makalimutan yung ginamit ni Sir Christian na halimbawa. Lahat naman tayo, dito madaming may cellphone. Ang dami pong may cellphone. Di ba minsan napapansin natin, pag mahina yung signal, ang lakas gumamit ng baterya, mabilis maubos yung baterya natin. Para na siyang microphone. Di ba pagka hawak ko yung microphone at malapit siya sa bibig ko, rinig na rinig niyo po ako. Malakas po yung boses ko. Mahina lang sa totoo, hindi naman ako sumisigaw, pero rinig na rinig niyo po. Pag nilayo ko yung microphone, naku, para marinig niyo ako, kailangan kong sumigaw. Lalakasan ko pa yung boses ko para marinig niyo ako. Ganun din po yung mga cellphone natin. Yung aking bibig, parang yan yung cell site, yung microphone, parang yung cellphone. Pag malayo yung cellphone natin sa cell site, mahina yung signal, kailangan mas may energy tayo. Kailangan mas gumagamit siya ng mas maraming baterya po natin. Mas napapagod yung cellphone, mas umiinit yung cellphone natin. Kung totoo na masama yung radiation ng cell site, edi sana wala po tayong mga cellphone kasi diretso nga sa bulsa natin yung signal, di ba? Pero alam naman po natin, lahat tayo may cellphone. Imbis na mahirapan yung mga cellphone natin, makatipid pa tayo sa battery, mas maganda marami pong mga cell site. Yan lang po, madali lang naman po ipaliwanag kasi nakabase naman tayo sa science. Hindi naman tayo basta gumagawa lang ng... Hindi, dapat hindi lang kung ano yung mabasa lang. Kasi sa Facebook, alam nyo, talagang minsan kung ano-ano mababasa natin. Pero kailangan yun nakabase sa katotohanan. Yan po yung hinakalat po natin at kinakwento sa iba. So wag mag-alala, safe na safe po ito. Kahit naman po gumawa kayo ng sarili niyong research, makikita niyo po, safe na safe po talaga ito. At muli po, ay talagang marami tayong matutulungan sa pamamagitan ng multipurpose na ito
na lalakas po ang signal. Muli po, hindi lang dito, kundi sa buong lungsod ng Pasig, lalo na sa Nagbayong at sa Pinagbuhatan. Nabanggit ko na lang din yung fake news at minsan may iba-ibang kumakalat sa Facebook. Yung isang halimbawa na po dyan, yung sa signal nga, na masama yan, nakaka-cancer daw po yan. Sa politika, marami rin fake news. Alam nyo na po yun. Napaalala naman ni Kong Roman sa atin kanina, kailangan maging maingat tayo. Dahil alam nyo, ang laki na po ng pagbabagong na ipakilala natin sa lungsod ng Pasig. Alam po yan ng bawat isang residente, pero sa kasamaang palad ay may mga iba na siguro mas nakikinabang sila sa mga lumang kalakaran ay gusto po tayong iatras pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Pero tayo sa Pasig, paabante po. Diretso po ang ating tingin. Sa tulong po ninyo, kailangan lang maging maingat din tayo, lalo na sa mga Facebook, sa social media. Minsan, di ba, may makikita tayo. Talagang ginagastusan eh. Kita nyo naman po yun eh. Talagang ginagastusan. Pati yung mga bots, kung tawagin sa Facebook, yung mga troll. Di ba, minsan may kita natin, uy, may 1,000 na nag-react, puro like. Pero pag inisa-isa natin yung profile, medyo malabo. Parang hindi totoong mga tao. Di ba? Nakikita po natin. Kaya huwag tayo magpadala sa ganun. Kailangan maging maingat, mapanuri po tayo. Pero alam naman po natin, ang mga taga-Nagbayong, ang mga taga-Pinagbuhatan, ang mga taga-Lungsod Pasig, matatalino, nag-iisip, mapanuri. At magaganda. Ano po? Muli po sa inyong lahat, maraming salamat sa pagpayag na itayo po ang multipurpose at yung cell site po natin dito sa Golden Shower. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Yay! Maraming salamat po, Mayor Vico. Ang talino talaga ng mayor natin. Okay, I think si Hoa Press gusto magpasalamat. Yes? Okay. Wala, iya. Maraming salamat po una sa Panginoon kasi napili kami. Dumaan ng mga SMSGT, ups and downs dahil nga po maraming inikot dito. Pero we're blessed, Golden Shower. Tayo po napili and I would like to thank, isa-isahin ko po, Ma'am Anya, magmula po sa ating Ma'am Saibel, maging sa kanyang kapatid na si Ma'am Marica, yung unang-una kami, siya yung nalalapitan ko din. Kay Sir Christian, kay hindi ako magkakamali. Hindi. No. Kay Consi Maru, at siyempre kay ating Gandara, Consi Angelo, sa ating Vice Mayor Dodot, sa ating Congressman Roman Romulo, at siyempre, ang aming kapitan, Robin, at ang ating siyempre, wala nang iba, pinagmamalaki ng lahat, buong Pilipinas. Mayor Vico Soto. Maraming salamat, Mayor. At aking mga kahowa, salamat po sa mga nyo. At kay attorney, hindi ko po makakalimutan yung unang meet natin nila Ma'am Anya. Di po ba? Dumaan ako, nanginig ako kasi first time kong humarap po sa mga matataas, mababa lang po ako. Talagang mababa naman po talaga ako. Malalaki po sila. So, nginig ako nung lahat ng department ng City Hall ay nakita ko sila, si Attorney Jeron. So, palakpakan natin, Golden Shower. Salamat sa inyo. Salamat SMSGT. SMSGT. Salamat po sa inyong lahat. God bless po tayo. God bless po. Thank you very much. Okay, so now we're going to proceed with the ribbon cutting. Gupit na. Kasi gusto ko na mag-ice cream para sa singaw ko.
i-abante na lang kaya natin ako. Okay na. Pres, doon ka na sa gitna. Hoy! Pasok, Pres! Yun eh. Sobrang talabog talaga. Sobra na talagang Same size, CR10. One floor is yung roof deck natin. May cafe ano area po. Go for one. I'll go inside.